Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Kapag hindi natin gaano kaalam ang isang lugar, may posibilidad talagang maligaw tayo, hindi ba? Lalo na't hindi natin kabisado ang mga pasikot-sikot ng daan. Ngunit sino ba naman ang mag-aakala na matapos ang simpleng pamamasyal ay mawawala sa iyo ang pinakamamahal mo? Yan ang kwento ng isa nating kababayan sa Canada. Ang babaeng Pinay ay kinilalang si Christina Calayca o Tina, 20 years old. Ipinanganak si Tina noong December 19, 1986. Ang nanay ni Tina ay si Elizabeth Rutledge at ang kanyang tatay naman ay si Mario Calayca. Nang naging 1-year-old na si Tina, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Ang nanay ni Tina ay isang Filipino-Canadian citizen. Kalaunan, nag-migrate si Elizabeth mula Mindanao papuntang Canada kasama si Tina ng taong 1990. Makalipas ang 4 na taon, nagpakasal muli ang nanay ni Tina kaya nagkaroon si Tina ng isang kapatid na lalaki. Tumira si Tina sa isang apartment sa Toronto, Canada. Doon ay maraming nakilala sina Elizabeth at Tina na mga Pilipino. Pinalaki si Tina na isang Katoliko kaya naman bata pa lamang siya ay aktibo na siya sa mga programa ng simbahan. Iba't ibang trabaho ang pinasok ni Elizabeth para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Nakita ni Tina ang lahat ng hirap ng kanyang ina, kaya gusto niyang makapagtrabaho agad para maibalik kay Elizabeth ang lahat ng sakripisyo nito. Nag-aral si Tina sa George Brown College at kumuha ng kursong Early Childhood Education. Graduate si Tina ng taong 2006. Taong 2007, nagsimulang magtrabaho si Tina sa summer camp ng St. Bernadette's Daycare. 9 na oras ang shift ni Tina at kahit hindi malaki ang kanyang sahod ay mahal niya ang kanyang trabaho. Minsan nga kahit wala siyang pasok, nagpupunta si Tina sa daycare para alagaan ang mga bata. Masasabing inilagay talaga ni Tina ang buong puso niya sa kanyang trabaho. Nang magkaroon na ng trabaho si Tina, tumigil na si Elizabeth sa pagtatrabaho at nag-focus na lang bilang self-employed na financial advisor. Kalahati ng sahod ni Tina ay ibinibigay niya sa kanyang nanay bilang pangbayad ng renta. Si Tina din ang gumagastos para sa music at taekwondo classes ng kanyang kapatid. Kapag may sobra siyang oras, naglalaro si Tina ng volleyball o kaya naman ay nagvo-volunteer siya sa church group na Youth for Christ. Tumatayong group leader si Tina kaya naman marami siyang responsibilidad para sa grupo. Siya ang nag-aayos ng mga events o hindi naman kaya ay uma-attend ng mga conference o meeting. Isa sa mga gusto ni Tina ay magpunta sa Pilipinas para magsagawa ng isang missionary work at nais din niyang magbakasyon sa Panama kasama ang kanyang buong pamilya bago siya bumalik sa pag-aaral. July 2007, inayos na ni Tina ang birthday party ng kanyang nanay. Bandang August 2007, masasabi na talagang busy si Tina sa dami ng kanyang ginagawa para sa simbahan at trabaho. Kaya naman para bigyan ng pahinga ang kanyang sarili, nagplano siya ng isang pamamasyal. May aatenan dapat si Tina na isang youth conference sa Montreal. Kaso namamalan siya sa hotel kaya nagplano na lang siyang mag-camping na malapit sa isang park. Bago sila umalis, walang pinagsabihan si Tina kahit sino sa kanyang pamilya na nagbago siya ng kanyang plano. August 4, 2007, bandang 10:00 ng umaga, sinimula ni Tina ang 14 hours na biyahe papunta sa Rainbow Falls Provincial Park na nasa Rossport, Ontario. Kasama ni Tina ang pinsan niyang si Faith, 20 years old, at dalawa niyang kaibigan na taga-simbahan na si Eddie, 20 years old, at Jamie Benedict, 19 years old. Ang park ay binubuo ng gubat, beach, falls at mga hiking spot. Libo-libong mga turista ang nagpupunta sa park dahil sa dami na pwede mong magawa doon. August 5, 2007, nang makarating na si Tina sa park bandang tanghali. Sa campsite 72, binalak ni Tina na magtayo ng kanilang tent. Subalit nang mapansin nilang malapit ito sa kalye,
Nag-iba sila ng area kung saan mas pribado at liblib. Lumipat sina Tina sa campsite 88 na malapit sa isang lawa. Nang maayos na nila ang kanilang tent, kumain na si Tina ng sabay-sabay. Bandang 6:30, nagdesisyon silang matulog dahil sa haba ng kanilang biyahe. Pero nakalimutan nilang mag-alarm kaya 10:30 na ng gabi nang sila ay nagising. In-enjoy ni Tina ang mga natitirang oras ng gabing iyon sa tapat ng isang bonfire. Sila ay nag-inom, nag-usap at nagtawanan. Ang pangyayari. Bandang 3:00 ng madaling araw ng August 6, nagdesisyon si Eddie na maligo sa comfort station habang si Tina naman ay natutulog pa. Bandang 3:30 ng madaling araw nang makabalik si Eddie sa kanilang tent at siya ay tumapat sa bonfire para patuyuin ang kanyang buhok. Gising pa noon si Tina at inalok pa nga niya si Eddie na sila ay mag-swimming. Maya-maya pa, natulog na din si Tina at Eddie. 6:30 ng umaga nang magising si Tina at Eddie habang sina Faith at JB ay malalim pa din ang tulog. Nagpasama si Tina kay Eddie papuntang CR at matapos nito ay nagdesisyon sila na mag-jogging. Pero hindi sila magkasundo sa ruta na tatahakin. Kaya naman nagkanya-kanya na lang sina Tina at Eddie. Si Eddie ay nag-jogging papunta sa highway habang si Tina naman ay nag-jogging papunta sa falls. Lingid sa kaalaman ng lahat ng kasama ni Tina, ito na pala ang huling pagkakataon na siya ay makikitang buhay. Matapos ang 1.5 oras, bumalik na si Eddie sa pwesto ng kanilang tent. Tulog pa din noon sina Faith at JB. Maya-maya pa, natulog nang muli si Eddie at hindi pa din nakakabalik si Tina. Bandang 9:30 ng umaga, nagising na sina Faith at JB. Nang mga oras na ito ay wala pa din si Tina. Doon na sila nagtaka bakit hindi pa din bumabalik si Tina. Pagkatapos nilang kumain ng agahan, nagsimula na sina Faith, JB at Eddie sa paghahanap kay Tina. Ang dalawang lalaki ay pumunta sa parking lot habang naiwan si Faith. Ngunit hindi nila nakita doon ang dalaga. Nagpunta sila sa iba pang area ng park subalit sila ay bigong makita si Tina. Ang paghahanap. Humingi na ng tulong sina Faith sa on-duty attendant para sabihin na 7 oras nang nawawala ang kanyang pinsan. Kaya tumawag na ng mga pulis at rescue team ang attendant. Isang emergency response din ang dumating para tumulong sa paghahanap. Kinuna ng statement ng mga pulis sina Faith, JB at Eddie. Binigay ng tatlo ang lahat ng kanilang nalalaman. Maging ang iba pang mga camper ay tinanong din ng mga pulis. Lahat sila ay walang alam sa pagkawala ni Tina. Makalipas ang ilang oras, tinawagan na ng mga pulis ang nanay ni Tina na si Elizabeth. Agad namang lumipad patungo sa park si Elizabeth at sobra ang kanyang pag-aalala nang malaman ang tungkol sa kanyang anak. At dahil sa delikado ang daan, hindi pinayagan ang pamilya ni Tina at iba pang mga tao na sumama sa paghahanap sa nawawalang Pinay. Kasama ang mga sniffing dogs, nagpunta ang mga pulis sa huling lugar kung saan nag-jogging si Tina, subalit sila ay bigo. Ilang araw pang nagpatuloy ang paghahanap kay Tina. Lahat ng professional na tao ay nagpunta na sa park para tumulong sa search and rescue, ngunit wala pa din itong naging magandang resulta. Isang pares ng medyas ang nakita sa ilalim ng falls pero hindi naman kinumpirma ni Elizabeth na yun ay sa kanyang anak. May mga bakas din ng paa na nakita ang mga pulis kaso hindi naman ito kay Tina. Gumamit na din ang mga pulis ng infrared camera subalit ang nakita lang nila ay ang mga hayop. Lahat na ng pwedeng resources ay ginamit na ng mga pulis para mahanap si Tina pero sila ay bigo. August 15, 2007, nagsagawa ng isang vigil para kay Tina ang pamilya Calayca at halos 600 na tao ang umattend dito. Gumawa na din ng mga website at pages si Elizabeth para ipaalam sa ibang tao na nawawala ang kanyang anak. Bukod doon, gumastos na din si Elizabeth para sa gagawa ng private search para mahanap si Tina. 3 beses isinagawa ang naging private search at maraming tao ang nag-donate ng pera pangbayad sa mga investigador.
Pero sa lahat ng pagsisikap na ito, walang natanggap si Elizabeth na magandang balita tungkol kay Tina. Ang pagtatapos ng paghahanap. August 23, tinapos na ng mga pulis ang kanilang paghahanap kay Tina na inabot ng 17 days. Labis na nalungkot si Elizabeth at kanyang buong pamilya dahil hindi nila mahanap si Tina. Kahit na ganon, pinasalamatan naman niya ang lahat na nagbibigay ng oras para hanapin ang kanyang anak. Tinanong ng mga pulis si Elizabeth kung may kakaiba ba kay Tina bago siya nawala. Lahat naman daw ay normal, ngunit sinabi ni Elizabeth na ang pinagtataka niya ay bakit daw magja-jogging ang kanyang anak hindi naman niya kinahiligan ito. May kalyo kasi sa paa ang dalaga kaya kahit naglalakad lang ay nasasaktan na ito. Paano pa kaya kung siya ay tatakbo? Wala din naisip si Elizabeth na dahilan para si Tina ay maglayas. Madami pa daw kasing itong plano sa buhay tulad ng pag-aaral. Hindi umano ganong klaseng tao si Tina at mahal na mahal nito ang kanyang buong pamilya. Kaya hindi niya kayang iwan ang mga ito ng basta-basta. Sinabi din ni Elizabeth na hindi daw sanay sa camping ang kanyang anak, ngunit matalino naman ito kaya parang imposible na ito ay maligaw. Hindi naman makapaniwala ang mga pulis na wala silang nakuhang ebidensya kung ano ang nangyari kay Tina. Kung may nangyaring masama daw kay Tina, dapat ay may naiwan itong wakas sa lugar kaso ni isa ay wala. Ang mga teorya sa pagkawala ni Tina. Ang unang teorya na nabuo ng mga pulis sa pagkawala ni Tina ay siya ay inatake ng oso o ng mga lobo. Ayon sa isang eksperto, posible itong mangyari pero mas malaki ang tsansa na hindi. Wala din naman kasing nakuhang ebidensya ang mga pulis tulad ng sirang damit. May isang eksperto din ang nagsabi na hindi inatake si Tina ng lobo dahil ilag o takot ang mga lobo na lumapit sa mga tao. Pangalawang teorya naman ay ang foul play. Posible umano na si Tina ay kinidnap, sinaktan at pinatay. Pinabulaanan naman ito ng mga pulis dahil wala namang nahanap na katawan ang mga pulis sa lugar maging sa kalapit nitong area. Hindi naman itinuturing na suspect ang tatlong huling kasama ni Tina na sina Faith, JB at Eddie. Para kasi sa mga pulis, wala silang kinalaman sa pagkawala ni Tina. Ayon naman kay Eddie, nagsisisi siya na hindi niya sinamahan si Tina sa pagja-jogging. Ang pangatlong teorya naman ay hindi umano na kumpleto ng mga pulis ang paghahanap. Marami ang nagsabi na dahil sa panahon na limitahan lang ang pagkakataon ng mga pulis na hagilapin ang buong lugar. Posible umano na ang lugar na hindi napuntahan ng mga pulis ay nandun pala ang bakas ni Tina. Ang pang-apat na teorya naman ay hindi daw sa park na wala si Tina. Base kasi sa datos, isang beses pa lang na may nawala doon. Posible umano na nawala si Tina at naligaw sa gubat. Hindi kabisado ni Tina ang lugar kaya baka hindi niya nakita ang daan pabalik sa kanyang mga kasama. Ang huling teorya naman ay mula sa mga netizens o mga taong sumusubaybay sa kaso ni Tina. Tingin nila, may kasalanan sa pagkawala ni Tina ay ang huling tao na kanyang kasama at ito ay si Eddie. Nagdaka ang maraming tao bakit naman daw yayayain ni Eddie si Tina na mag-jogging na silang dalawa lang. May kutob ang ilan na may ginawa si Eddie kay Tina at nagkunwari lang na nag-jogging ito sa ibang parte ng park. October 2010, lumabas ang balita na isang labi ng tao ang nakuha malapit sa area kung saan nawala si Tina. Subalit lumabas sa autopsy report na hindi ito si Tina. Ang nakakalungkot, magpahanggang ngayon ay nawawala pa din po si Tina. Ang paghahanap kay Tina ay nagdulot ng matinding pinsala kay Elizabeth. Mula nang nawala ang kanyang pinakamamahal na anak, nahirapan siya at nakaranas ng pamamanhid ng kanyang mga binti. Tumaas na din ang kanyang kolesterol. Dahil dito, hindi siya nakadalo sa libing ng kanyang kapatid sa Pilipinas. Kahit na ganoon, umasa pa din si Elizabeth na makikita pa din nila si Tina balang araw. Naglabas naman ang Canada ng 50,000 Canadian dollars o 20 million pesos na pabuya kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon kung nasaan na si Tina.
Si Tina ay huling nakitang nakasuot ng striped purple t-shirt, asul na hoodie jacket, size 36 black pants at nakasuot ng puting sapatos. Kung kayo po ang tatanungin, ano sa tingin nyo ang nangyari kay Tina? Anong teorya ang nasa isip nyo na posibleng nangyari sa kanya? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!